Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay August 7, 2025 at Thursday na naman. Ayan, hirap pa rin yung yung galaw ng index natin, no. Ayaw pa rin gumalaw. So, siguro napigilan tayo ng galaw ni Monde, no. Ang lakas ng drop ni Monde, oh. Nag-drop siya ng more than 9% kanina. So, umaga pa lang medyo matindi na yung laglagan kay Monde natin. So, yung pinaka-catalyst niyan, yung earnings daw niya is down ng around 18%. So nag-ano yung fundamentals niya, biglang binitawan si Monty natin. Okay, so anyway, tignan natin yan. So yung, okay, yung nangyari sa market pala natin. So nag-close tayo ng 6,364.69. So matamlay pa nga rin yung galaw ng mga index natin. So negative 0.09%. So wala yata tayo masyadong aasahan sa mga blue chips maliban kay ICT natin kasi patuloy na umaakyat yung kanyang pinaka-price action. And then, kahit pa paano, so na-disperse yung, ewan ko kung bumalik sila sa US market. Kasi kung titignan mo naman yung US market nating kagabi, maganda rin po yung kanyang galawan. So malakas yung galawan nila kagabi and then yung futures na pinapakita niya is okay siya. Tapos medyo bumabawi na ulit si crypto natin. O, di ba? So nag-drop si crypto and then ngayon bumabalik yung kanyang pinaka-price action. Okay, so anyway, kahit pa paano, meron namang pumasok na foreigners, 152.25 million. Hopefully, hindi hatakin ng global markets yung net foreign buy natin. Pero sa US market, sa global market, ang expectation natin sa kanya until next week is volatility. So bakit? Kasi yung mga tariffs ni Donald Trump magti-take effect mamayang gabi o bukas sa umaga sa kanila. So yun yung mga nabasa ko na balita. So ang pinaka-tinamaan yata si Brazil eh. 50% yata yung tariffs niya. Tapos sa Philippines at Asia around 19% tayo. Tapos sa Japan is around 15% yung mga reciprocal tariffs ni Donald Trump. Okay? So hopefully hindi yung mag-cause ng crash ng market natin. Lalo na maganda pa rin naman yung galawan na US market and ano yung implication niya sa mga Asian markets na mahina kagaya ng Pilipinas ay magbabayad tayong tax. Tapos ang isa pa na pinangangamba natin, pero iba yung galaw ng mga tech stocks kanina, medyo gumalaw sila, is yung 100% tariffs. So ngayon wala pa siyang tariffs pero yun yung bago na naman nilalabas na tax ni Donald Trump. Okay? So dito sa Philippine markets natin, si Plus yung pinag-usapan naman kahapon is hindi siya masyadong pinansin. Pero mukhang good vibes na yung mga balita na nakukuha natin kay Plus. So mukhang malayo na. Pati si bilyonaryo, sinabi niya na medyo malabo yata na maban si Plus. So ganoon din naman yung expectation ko sa kanya. Kasi nag-shift yung yung direction ng hearing napunta na sa kay Mr. Biloso, yung fund manager natin sa GSIS. So 65 talaga, no? 65 yung kanyang average. Doon pa siya sa pinakatuktok bumili ng price ni parang anomalya naman nun. Kung fund manager ka ba, ba't ka bibili doon sa pinakatuktok ko? O hindi natin alam kung yung pinakatuktok. Pero based sa indicators, di ba, yung mga simple lang naman, yung sobrang overbought na yung stocks, doon siya bumili. So yun yung kini-questions ngayon. Bakit daw sa pasugalang bumili? Okay, so mukhang malayo sa ban si Plastic natin na bukas kung ano yung reaction niya. Pero kanina nag-close siya 8.48%. So nung nabalita yun, bigla umakyat yung price action niya. Pero net foreign sell naman siya ngayon. Negative 29.06 million net foreign sell. Tapos kanina umaga, kung pansin nyo din, puro mga mining stocks yung umakyat eh. Sina FNI, Lipanto, sina OR, sina OGP. So kaya meron tayong dalawa na tira dyan na mining stock. So sila yung umarangkada kanina umaga. Ewan ko lang bukas kasi mukhang okay pa yung galaw ng US market. So si FNI nag-up ng 7.69%. May gusto ko talaga ma-pump nito kasi makikita mo yung mga candle niya umaakit talaga, di ba? May mga tulis-tulis siya. So nag-up siya ng 7.69% and meron siya 204K net foreign sell. So wala pa naman yung niya, yung foreigners. Alam ko yung maganda yung income si Nickel, di ba? Lumabas na pero wala dito sa trending stocks natin. FNI, hindi ko pa nakita kung okay din yung earnings natin. Okay? And then si PNB, so second time in a row na maganda yung kanyang galawan. So breakout si PNB natin. Congrats. Grabe yung tulis din. So 4.69%
up for today. Ewan ko lang bukas, Friday. So meron siyang 25.83 million net foreign buy. And then si SPNEC, wala pang catalyst to eh. Ano kayang earnings nito? Kasi si ASN, bagsak yung earnings niya, di ba? So ako hindi ko rin in-expect na maganda yung earnings ni SPNEC. Pero meron akong hawak na SPNEC. So tingnan na lang natin kung matuloy-tuloy yung breakout. Kasi nung isang araw yung breakout na udlot. And again, medyo bumabalik siya. So hindi pa naman siya nagbe-breakout doon sa pinaka-peak niya nung Tuesday o Wednesday yata yun. O Monday na gilawan nitong si SPNEC. Okay, so nag-up siya ngayon ng 3.85% and meron siyang 11.61 million. Net foreign buy si OGP, lumabas na yung earnings niya eh. Siguro yung catalyst na ito, yung dividendo. Meron siyang dividends na 2 to 3% yata yun. So silipin natin mamaya. Kaya siya siguro umakyat. Pero sa earnings, alam ko down siya ng 14% sa Q2. So nag-up siya ng 2.55% and meron siyang 17.03 million net foreign sell. And then lastly, so ito nga nabuhusan sa index natin, si Monde, negative 9.81%. May lumabas siguro to. So yun, medyo pangit yung earnings niya. Negative 33.43 million net foreign sell. Okay? So yan po yung mga pag-uusapan natin for today's trading. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ha kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin sa trending stocks or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay, yung mga kasama natin nandito pa rin naman. And then yung ating mga viewers, so check na lang po yung mga daily trending stocks. Medyo late yung upload ko eh. Ako, ang bagal mag-upload ni YouTube. So, ayaw ko kung masyadong malaki yung file ko. Pero ilang araw nang ganun, mahina. Tapos, company reviews, mga sample trade sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and PSC stock market studies, yung mga learnings po natin sa market. Okay? Follow mo din ako dito sa ating Palawi Trader crypto ko to. At tignan mo na lang po yung ating mga vlog dyan about sa meme coins and crypto. So bumabalik si crypto, di ba? 116K na siya. Tapos sa social media, Palaboy Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Budagipik yung mga articles natin sa local market. Wala pa yung summary ng Philippine Stock Exchange Index natin. Nasaan na ba? Saglit. Hanapin ko lang kasi medyo late yata sila. May dito, richest person. Ayan. So, i-post natin yan. Wala pa, no? Wala pa. Wala pa yung pinaka-summary ng index. So, anyway, late yata sila naglabas. So, ito yung mga pinakamayaman daw ng Pilipino sa 2025. Sino ba? Sila pa rin naman. Si Siblings, si Enrique Rason. Pangalawa na pala siya. So, bumaba si Manny Villar, oh. Ayan, panalo kasi yung may stocks niya. Enrique Rason, si ICT at saka si Manila Water. Ramon Ang pang-apat pa rin kahit nalaglag yung kanyang stocks. Okay, Tony Tan Caption, yung Jollibee yung pinaka kulelat pero laki pa rin 2.9 billion US dollar. Okay. So ito po yung summary ng mga blue chips. So malakas pa rin si ICT. So talagang siya yung binobomba ng mga traders natin. So 2.7%. PLDT, ba diretso 2.4%. Ali, ayan, nag-bounce 1.53%. Globe 1.28% and BDO 1.05%. So tinamaan si Monde, nako naman, nag-trap na naman. Negative 9.81% San Miguel, negative 2.37, Aboitiz, negative 2.33, Pure Gold, negative 1.83, SM, negative 1.82%. Okay? So, mas marami pa yung mga lumagapak na hahawak natin na blue chips. Ayaw talaga, no? Yung mga blue chips natin. So, based dito sa, okay, ito yung mga winners pala kanina. Okay, so service and banks, lead gains, industrial conglomerates, properties, miners, nag-decline naman sila. Okay. So plus ICT, Tel, Dell, 7 Globe,
at saka si Cebu medyo maganda yung galaw niya. The company SM posted a 6% rise in the first half net income. Okay? So, Crete Security Bank signed a 4.4 billion peso loan with Security Bank. Maganda para kay Security Bank. BSP, Redice, stronger safeguards against online gambling. So, hindi na ban Ayan. So, maliwanag. So, tama yung hula analysis natin. Hindi dahil sa may hawak tayo na plus, kundi pinanindigan ko yung meron tayong investment kay GSIS na 1 billion. So, mantakin mo kung isasara yan. Siyempre, magpa-panic selling lahat ng traders yan. Lugi na ng 50% si di ba? GSIS. Baka pa-exitin mo na si GSIS sa 65 bago magkalaglagan kay plus natin. Pero as of now, so yun yung mga nababasa ko ng balita kasama si Bilyonaryo, yung lagi may expose. So tignan natin, although sabi nila. Pero si Bilyonaryo, may sikat na yung mga newscaster niya, di ba? Sino ba to? Alimutan ko na yung mga newscaster natin sa Pilipinas. Pero mga sikat na yung mga nakikita ko na ginagamit nilang newscaster doon. Okay. Online gaming governance. So, the Bangko Sentral ng Pilipinas, ito na yun. Finalizing rules requiring banks, e-wallets, and financial providers to adopt safeguards against gambling and related harm. Okay? So, nung alas 12, talagang mainit na yung index dahil kay Monde, blue chip yan eh. So, hinatak niya talaga yung market natin. Si Bloom, nandun rin. Tapos, isang bad news pala sa mga crypto traders natin. So, halos ibaban na lahat ng nakikita ko sina BitGet, sina OKX. Wala nang pwedeng gamitin na safe na mga crypto platform sa Pilipinas kasi ayan kasama yan sa mga may nga to sa sa mga crypto traders eh. Paano ka pa magti-trade ngayon, di ba? So pwede sa although pwede naman may mga paraan para makapag-trade ka pero wala na siya sa mawawala sa Philippines yan. So hindi pwedeng sa search bar. Ang sabi ng iba, makita mo, meron pa daw sa cellphone pero ewan natin later on kapag binan na to talaga. Kahit dito sa Malaysia, hindi rin ako makagamit ng Binance no simula nung blinak na Philippines nagban din yung Malaysia kay Binance. Kaya long term na lang tayo sa mga crypto as of now. Okay? Pure Gold 7.1% up earnings. Cebu Pacific, malakas. 153%. What just happened? Over the last 24 hours, President Trump has double tariffs on India kasi yung bumibili daw siya ng gasolina sa Russia. Imposed additional 15% tariffs on Japan. Announced 100% tariff on semicons. Ito ang bantay natin. Tech, Ionics, sino pa? Yung mga tech stocks natin. Pharmaceutical tariffs of 250% coming soon. So, matindi yan. So, Meg, nasa dos na rin pala si Meg, no? So, net income first up 23%. Yan, congrats sa mga Meg holders. Ako, Ayala yung paborito ko na stocks. Ayala Land plans to launch 57 billion worth of property projects. SMPH has been included in the FTSE for Good Index for the 9th year. Pero wala tayong maramdaman na galaw. Globe reported a 29.46 drop in second quarter. Kaya pala nag-oversold yung price action ni Globe ng mga nakaraang araw. Okay. PXP secured a USD 600K loan from shareholder Felix Mining. Okay, magkasama pala sila. Wilcons smaller format stores had SSS of 6.6% in the first half. Clark Casino developer hand all set for 13 billion IPO. Si Nickel Asia, nickel buoyant mineral prices boost Nickel Asia profit. DMCI, so medyo lugi. Nickel yan kahapon. Glencore sells Philippine Copper Refinery for 155 million US dollar. Monde, okay, so net core profit fell 7.2% lang naman. Ano yung nabasa ko na 18%. 18% decline in earnings. Okay. So anyway, and then sa US market is maganda yung galaw nila kagabi. Okay pa. So patalastas ulit yung mga gusto ng
trading guide sa Philippine market, salin lang po kayo dito sa Patreon natin. Okay? So double check na lang po. So punta tayo dito sa index. Sideways pa rin. Super sideways si Philippine market. Mukhang August 7. Hindi kayo diretso niya ng August. Sideways yung buong market natin. Pero anyway, at least meron pa rin naman pa isa-isa ng mga stocks natin na umakyat. So hindi naman lahat isabay-sabay na. Last time kasi yung mga previous na ghost month natin, sabay-sabay na nagbagsakan lahat ng stocks. Pero ngayon may mga nakikita tayo ng mga papitik-pitik, di ba? Na mga galawan kasi lumalabas pa lang yung earnings ng ibang stocks natin. Okay? So super sideways, kahit na meron tayo net foreign buy, sideways pa rin yung index. Siguro kanina berde sana to kung hindi dahil kay Monde. So 6,364.69 nga. And meron tayong 152.25 million net foreign buy. Okay? So sideways, super sideways, and downtrend pa rin yung itsura ng MACD formation. Nagtatry siyang magkaroon ng setup, pero medyo downtrend yung pinaka-overall picture naman niya. Okay? So tingin tayo sa mga winners. Oh, si Cebu to ah. Binomba pala si Cebu. Oh. Si Seb. Nakahold ba si Seb? Ba't hindi gumalaw si Cebu Pacific? Oh, okay. So yun na yun siguro yung kahapon niya, no? Okay. So yung kanyang preferred shares to, no? Cebu preferred shares. Oh, binomba siya. Laki oh. 44 million, no? 14.21%. Di ko rin napansin to ah. Meron siyang dividends na uy, laki oh. Kaya naman pala, baka meron pa to bukas. Ayan. Tindi, panalo yung investor natin dito. Makyat, tapos meron pa siyang 18%. O, panalo. 'Di ba? So out of the blue, bigla nagbigay ng malaking dividend si Cebu Pacific. Next, plus okay, so tingnan natin mauntog ulit 'yan sa MA20 pero wala na yung negative news. So tingnan natin bukas. FNI gap up 7.69%. And then may volume SPNEC so 3.85. Ayan, nandun na pala siya sa peak. Okay, tamang-tama 'to. Nasa ilan na ba tayo dito? 19% na. Yung huli kong tingin sa kanya na timingan ko yata to dito sa sambay mamaya. So silipin natin kasi kasama sa nilagay natin sa trend stocks. Tapos si ICT 2.7. Ito matindi rin no. Ang dami pa rin umakyat no. Isolated lang no. OGP. So tignan natin ito may dividends. 3%. So 2.55 kahit na drop yung earnings. O ba't dito positive siya? Yung nakita ko kanina 14% drop. Hindi tama yung calculations. Ayan, panalo si Meg. Dos na. So dati piso, naging dos na. PLDT 2.4 up. Ayan, pa-recover din. Costco, hindi natin napapansin pero ang taas na ito. 2.32%. And lastly, may volume, si Nickel 1.7. O lumalaban na. Tapos si 7-Eleven 1.67. Okay? So yung mga minalas for today, Monde, okay, kinain niya. So hopefully bounce bukas. Negative 9.81%. Tapos si Balay, minus 4.6. Nakpo, padiretso na si Balay natin sa ilalim. Ano ba nangyari dito? Mababa yung may income naman siya kailang medyo mababa yung income niya. Tapos Macro Asia, kinain yung yung breakout niya negative 3.06. And then mga dito natics pabalik ulit sa piso negative 2.8. And lastly CPX negative 2.43. Okay? So yun po yung mga galaw natin. Silip tayo ng konti dito sa global market. Saglit. Tama ba yung ko? Ayan, tama. Yung settings ko, baka mamaya hindi pala ako naka-video. Ayan, tapos, okay. So, galawan sa US market kagabi, okay siya. Maganda. And then, futures, okay ulit siya. So, S&P 0.79, Dow Futures 0.54, Nasdaq 0.81. So, lahat pataas. So, Europe, ayan, bumawi na, more than 1%. And Asian stocks, majority is gumalaw. Yan, tayo lang yung nabusan kasi siguro nag-green din tayo kung hindi nabusan si Simon din natin. And then, crypto, pabalik ulit.
Talaga sinagad niya lang sa 114, no? So 116 ulit siya. Ayan, no, lalaki ng mga bounce. Ethereum 3.8K, XRP 3.07, BNB 777, Dodge up ng 6.28%. Okay? So maganda yung crypto natin na wala na yung mga negative news sa kanya, pero yun lang yung mga natin, mga trading platforms is ibaba ng SEC. Ayan. So siguro investing na lang, no. Pwede pa rin naman kina Coins PH, di ba? Si Maya meron din siyang crypto. Yan yung mga official na natin sa Philippines. Okay, so quick review tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga natin si Plus. Mukhang gumaganda yung kwento, kaya lang yung price action niya medyo limited siya. So gumanda yung sentiment natin sa kanya. Tingnan natin bukas kung confirm na yan. Makikita natin kung aakyat ulit yung kanyang pinaka-price action. So ilalagay ko pa rin siya dito sa downtrend na channel natin sa kanya kasi hindi pa naman siya masyadong umakyat. So ganyan lang muna. Pero mas maganda na ng konti yung sentiment na nakukuha natin sa kanya kasi nga yung mga balita is hindi na ban yung mga pinag-uusapan natin. Okay? So bukas makakonfirm natin yan kung meron siyang additional movement or kung mas maganda makita natin meron siyang breakout sa RSI 50 level. Pero syempre, naglilin na tayo na breakout niya yung RSI 50 dahil nga wala na siyang masyadong negative news. Kailan makabawi muna si GSIS, sabi natin. So, yun yung sabi ko sa inyo, yun yung pinaninindigan ko naman. Bakit hindi ko binenta si Plus no mga times na malalakas yung mga laglagan niya. Kasi talagang kung may hawak ka last time, mapapabenta ka talaga kasi ang laki, di ba? 80% o 60% yung drop na ginawa niya nung umabot siya dito sa 15 from 65 to 15 pesos. So, tignan lang natin bukas kung ano yung reaction ng market. Mararamdaman naman natin yan kapag meron siyang, kasi mahina yung volume niya din, no? Biglang humina siya eh. So, tignan natin kung may breakout tayo for tomorrow's trading naman. Okay? So, downtrend pa rin naman yung pinaka-overall picture. So, nag-close tayo na 24.95 and nag-up siya ng 8.48%. Next. So, dahil kanina medyo malakas yung mga mining stocks, so naiwan sa listahan ko si FNI. So lumalaban siya. Okay, maganda pala. Kaya pala pinipitik-pitik na siya noon pa. Kasi maganda yung second quarter earnings. Yung first quarter, okay din siya, 2,000% to. Kaya siya may spike. So tutuloy na ba ulit tayo dito sa 1.68? So, kailangan ma-break muna natin yung 1.48. Pero based sa ginagalaw niya, although wala kasi siyang volume eh. Pero maganda yung indicators natin, no? Maganda yung earnings 128%, maganda yung price action. Plus yung mga indicators natin sa kanya is okay din. Tapos pinag-uusapan siya, di ba? So kulang na kulang lang sa volume kasi 1.31 million lang yung volume natin sa kanya. Kaya papitik-pitik din yung price action nitong si FNI. Pero maganda yung galaw niya. Lakas ng galaw niya. 7.69%. So kung medyo may na to, dapat nag-close the gap. So nag-close siya 1.4. So on the way tayo sa 1.5 na lang na resistance and 204K net foreign sell. Okay? Next. Okay din yung MACD niya. Maganda rin yung pinaka-itsura niya. Okay. Next. PNB. Congrats sa mga holders. Taas na rin na ito. So, ayan. Mukhang diretso na yung niya. Yung breakout. Tingnan natin kung abot tayo dito bukas. 71 pesos. Pero remind nyo lang, meron siyang special dividends na 4.26% pa. Pag nag-breakout yan sa 71 until dito sa time na ex-date is September 12, then panalo yung mga holders natin sa PNB. Lakas ng trend nyo. Oh. Grabe yung trend niya. So, akala ko nga din yung mga nakarang araw itong profit taking na talaga to kasi hirap na hirap. Pero dumidiretso pa rin yung kanyang pinaka-price action. So, medyo malayo na siya sa support MA20, yung pinaka-support natin sa kanya. And bullish. Bullish, oh. So, makikita mo talaga pag bullish yung stocks, yung RSI niya, dire-diretso dito sa second half above RSI 50. So, okay din yung MACD formation niya. Okay? So, tuloy. Yung galaw ni PNB, hopefully hindi siya profit taking bukas.
Nag-close siya 67, 4.69% and maganda. Meron siyang 25.83 million net foreign buy. Okay. Next, SPNEC. So, okay na. Tuloy na yung alaga natin. Tingnan natin bukas. Hopefully, hindi siya ma-jinx dito sa 1.63. So, nandiyan naman na siya. Halos mag-breakout na. Pwede ko siyang iakyat dito sa 1.76 pero remains to be seen. Kasi meron siyang meron siyang untog last time eh. Pero kung maganda pa rin yung volume natin bukas, most likely no kasi halos pa overbought na rin yung pinaka price action RSI level natin yan, bullish din yung galawan ni SPNC. Muntik na ako ma-shake out dito last time eh. Ayan. So, buti na lang dumiretso yung price action. So, okay yung RSI and then okay din yung MACD formation. So, maganda pag nag-break tayo bukas, lagyan na natin para alam natin yung galawan natin bukas kung matuloy yung break niya is 1.78. Okay? So, 1.62. So, bumalik yung volume, yung mga nag-profit dito kahit pa paano. Nagkapo tayo ng 3.85%. And then, meron tayo 11.6 million net foreign sale. Okay? Next, OGP. Kailang medyo pangit yung earnings niya eh. So, bakit dito? 2.82 yung niya, net income. Okay. So, positive pa rin. Kasi yung mga nababasa ko, parang drop siya ng 14%. Saan ko ba nabasa yung news na yun? So, anyway, good sign kasi 2% kumita pa rin naman siya kahit na mababa kasi malaki pa rin naman 824 million. And meron pa tayong upcoming na dividends pagdating ng ex-date naman is August 20. Ayan. So dito na lang ako titingin. Maganda yung RSI. Nasa recovery yung MACD. Pataas yung MACD. And yung pinaka-overall picture natin is uptrend. Panalo din yung mga IPO natin dito, no? So speaking of IPO, ano nangyari kay TAP? Kasi yung price niya sa opening last time 12.53. So nakailang percent na yan mula dito sa baba. Laki na rin, no? 40% na rin in just 1 year. So maganda na yan, di ba? Kasi yung Pag-ibig MP2 natin, 7% lang, di ba? Yung average natin sa kanya. Okay, so uptrend pa rin siya. Tingnan natin bukas kung may follow-up kasi maganda yung volume. So ang pinaka-support is dito sa MA20. And ang maganda sa kanya pala, breakout pala to, no? So natuloy yung breakout, confirmed. Kasi nung Tuesday, nag-breakout. Tapos Wednesday, bumagsak. Niretest yung support. And then ngayon, tumuloy siya. So ito maganda, tingnan natin kung ano. Kasi wala resistance eh. Wala tayong lalagay na resistance dito sa ng taas. Maganda pala itong galawan ni OGP natin. Okay? So 17.68 close, up 2.55 and 17.03 million net foreign sale. And then lastly, so anyari, na-imon din natin. Mahirap din ma-predict kasi 5 minutes sa opening ano na siya binuhusan, no? Ayan. So 'di ba magugulat ka rin naman kapag kabibili mo lang kahapon tapos drop ka agad siya. So hindi na siya nag-bounce nung bumagsak yung price action. Baka bukas may bounce to ng konti. Tignan natin. Kasi ano ba yung earnings natin sa kanya kanina? Pero dito ang support na anyway. Ang pinaka-immediate support is 7. Ayan. So kung hindi natin kaya yan, 6.5 yung pinaka-next na support level natin. Pero may pattern siya, no? Ayan, no? So nag-ano lang siya, nagko-console lang pala dito. Ayan. So nag-peak na siya and then nasabay ng bad news, mababa yung earnings. So binuhusan siya. May ugali pala siya mambuhos dito. Nako, may ugali pala mang trap tong si Mondi natin. So anyway, good luck na lang ulit. Ang tagal lang kasi bago mag-recover. Alam mo to, March, April, 1 quarter. Isang quarter yung isang galaw natin sa kanya. Anyway, very bad for today. 7.17 close, negative 9.81% and 33.43 million net foreign sell. Ayan. So, ang tagal na okay yung RSI niya. Tapos suddenly, merong isang malakas na buhos. May ugali talaga siya. Nag-ano siya. Nag-breakdown pagdating sa 8. Ayan. So, kailangan magpakita muna siya ng mga good earnings bago makarecover siguro si Monty natin. So, okay, pangit pala yung mga first quarter earnings niya.
Okay, so tignan na lang natin. Official na earnings pero mababa based doon sa mga nababasa ko. Okay po, so yun lang muna. Thursday and Friday na naman bukas. So tignan natin kung lalagapak ba yung mga alaga natin or magbabounce. Kasi marami ding umakyat kahit pa paano. Blue chips, particularly blue chips, mahina talaga siya. Pero upside of the blue, may mga blue chips, may mga stock sign na magaganda yung galaw nila. Okay po, so bukas na lang ulit. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe sa channel po natin. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter. Okay? And then, Patreon sa mga gusto ng guide sa trading. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.